Ay, may lasada. Tamblaw sa tune. Wapin o gogomin. Hi everyone, I'm Boo. And I'm Deb sa Tocampus Kitchen. Welcome po muli sa ating Filipino Food Series. Nasa letter U na po tayo, kaya ang ating lulutuin ngayon ay ube kalamay or ube kapit. Mag-ready na po tayo sa ating mga holidays, lalo na ngayon. Malapit na ang undas, darating na ang ating mga kamag-anak. Napakasarap po ng dessert na gagawin natin na ito o merienda. Lalo na pag makunat na makunat ang kalamay. Oh. Yun ang pinapangarap ng ating mga kamag-anak na parating. Start na po natin. Ito ang ating mga ingredients. Unahin natin ang kanyang latik or toppings. Ayan po siya. I-medium fire natin. Ngayon, pag kulong-kulo na siya, i-low natin. Ayan na, kumukulo na ang ating gata. Ang ating latik ay napakasarap as topping sa ating mga kalamay. Lalo na pag hindi overcook. Pag medyo nagba-brown na siya, doon natin, i-off na natin. Oo. Manamis-namis pag gano'n, di ba? Yun ang gusto ko. Ayan po, kumukulo na siya. Pwede na nating haluin, lalo na sa gilid. Pagkakanggata ang gagamitin ninyo, madali lang pong magluto ng latik. Hindi ka na magpapa-evaporate ng tubig. Kusa siyang maglalatik dahil purong gata. Eto na po, nag-i-start na siyang magbuo-buo. Ayan, nakikita nyo naman sa ating wooden spoon. Ayan po siya. Nagmamantika na ang ating latik. Ayan. Pagtiyagaan lang natin ng konti at mamaya meron na tayong toppings. Ito, nag-uumpisa na siyang maging latik. Ayan, nagbubuo-buo na siya. Siyempre, hindi kumpleto ang kalamay kung wala tayong latik, di ba? Manyaman, mapasuman, mapakalamay, mapakapityan, merong latik. Lalo na ito, ang ating flavor ay ube halaya. Ito po yung gagamitin nating ube niya. Kung gusto nyo pong malaman kung paano gumawa ng ube halaya, meron po kaming video dito. Just click it at makikita nyo na kung paano gumawa ng ube halaya. Maganda dyan sa latik yung medyo buo-buo. Huwag natin pakapino-pino para malasahan natin yung tamis at lutong ng ating latik. Ito na. Masyado na yung maputla. Masarap nga, malasado. Para maramdaman mo yung linamnam at tamis ng ating latik. Okay, pwede na po natin i-off. Kasi tuloy-tuloy pa rin maluluto yan. Patayin na natin ang kalan. Okay. Ngayon, start na po natin ang pinakakalamay na gagawin natin. Ito po ang ating glutinous rice flour. At dagdagan natin ng 1 cup of rice flour. Mixture ito ng glutinous at saka plain rice flour. I-mix natin at magdagdag tayo ng gata. Okay. Dahan-dahanin muna natin para hindi tayo mahirapan mag-mix. Yan. Gradual po ang paglalagay ng ating gata nito para hindi magbuo-buo. Okay, ano pa lalagay natin? Okay. Sugar. I-mix mo ang sugar. Ilan to? Ilagay mo. Lahat? Oo. Bali, 1.5 yan. Depende yan sa tamis na gusto ninyo. Pero ang standard po 1.5 cup of sugar. Ito po yung ating ube halaya. Ayan. Mga 1/2 cup lang po ang ilalagay natin. Maglagay tayo ng ube flavorade. Ay, maganda ito. Pampa-enhance talaga ng ating ube. Okay. Konti lang dahan-dahan tayo. Okay. Kasi pag na-concentrate na ito, pag naluto na siya, magda-dark talaga. Tama na ito. Di baling magdagdag na lang tayo mamaya. Ang mahirap pag na-over natin.
Ang ganda ng kulay. Ternong-terno sa damit mo, Debs. Para kang Reyna. 'Di ba? Yung mga Reyna, naka-violet, purple. Para masigurado natin na pinong-pino ang ating kalamay, strain natin. Ayan, may buo-buo, kaya kailangan talaga, ops, wait lang. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kailangan natin ng strainer para pinong-pino ang ating kalamay. Okay. Okay, natunaw na natin ang kanyang flour. Ngayon, start na natin. Medium fire. Yan. Pag kumukunat na siya, i-low fire natin. Start mo na at the beginning pa lang ano mo na kasi madaling dumikit yan dahil glutinous flour yan. Okay, ito nagbubuo na siya. Kailangan ka dito, malalaki yung mga braso mo para mahalo mong mabuti ito. Tingnan mo naman. Napakakunat nito. Ay! Okay. Wow! Ito na ang gamitin mo. Wow! Hanggang magbuo na siya. Yung wala nang dumidikit sa kawali. Ang ganda niya. Para siyang para din siyang halaya. Kabilis palang gawin. Kaya kayang-kaya nyo po lahat gumawa ng ubi kalamay. Napakabilis gawin. Basta alam nyo lang ang procedure. Be sure na lutong-luto siya. Or else, lalasa yung hilaw na glutinous ng rice flour. Paano malalaman na lutong-luto na siya? Pag wala nang dumidikit dyan, buong-buo na siya. Doon pwede na nating i-spread sa ating container. Pwede sa bilao or pwede sa tray. Tiyaga lang yan pero it's worth the trip. Okay, pwede na po siya. Ayan na, pwede na. Okay. Ngayon, ilatag na natin siya sa ating bilao na lalagyan natin ng dahon ng saging. Ito po yung ating latik, yung oil niya at ilagay natin sa gilid-gilid niya at saka sa center. Para walang dikit. Okay? I-brush muna natin ang ating bilao with banana leaves. Habang mainit, ilagay na natin para madali siyang spread. Nag-oil ng husto ang ating kalamay. Medyo palamigin natin ng konti bago natin i-slice. Ito na po, napakaganda. Napakaganda naman ng ating kalamay na yan. Pambisita. Bisita natin yung mga kamag-anak natin sa sementeryo. Dadalhin natin ito. Okay. At pwede na tayong maglagay ng... lagay mo na yung latik. Tingnan nyo po yung latik, napakalalaki. Ayan. Bundagol lang. Ayan. Tsaka yung kulay ng ating ubi, kalamay, talaga naman. Napakaganda. Kaganda ng latik natin, buligak ko. Talagang masarap yan. Napaka-presentable po ng ating merienda ngayon. Sa mga gustong magnegosyo ng kalamay, ngayon pa lang, kuha na kayo ng order para sa undas at saka sa darating na Pasko. Correct. Ito na po ang ating finished product. Yan na. Napakaganda. Ang ganda naman. Kabilis. Gagawin lahat ng mga viewers natin ito dahil napakadali lang po. Hindi ba mukhang katakam-takam? Sa latik pa lang talaga namang matutukso ka ng kumain. Di ba? Yung pong mga recipe namin, yung mga naghahanap ng mga recipe, pindutin lang po ninyo yung description box. Nandun lahat ang mga recipes. Katulad po nito.
Nagustuhan po ba ninyo ang aming presentation ngayon? Ang aming na-share sa inyo ngayon ay ang aming kalamay. Ubi kalamay. Please, Like share. and subscribe. At Ocampus Kitchen. thanks for watching. We love you. Bye! Nga niya sing-lising latik ulit. Comment down below, ano ba ang sa English ang latik. Yan. Pakita po natin kung paano ka-expert si Deb sa paggawa ng kapit. Kasi bata pa kami, gumagawa na siya ng kapit. Favorite namin ito, lalo na pag siya ang gumagawa. Di ba, Debs? Kaya may ragol ko takde yan. Kaya po lumaki yung mga takde niya. Pakita mo yung takde mo.